Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jory Duhodires at shoutout kay Aiko May. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Habang itinataas ni Aaron ang kanyang kamay, ang buong dugong pulang huludon na oras ay biglang bumubula ng nagninangas na pulang apoy. Ang apoy ay napakatindi at napakalakas na para itong isang mahabang dragon, lumalamon at kumagat ng 10-10 metro, at ang buong espasyo ay nagliliwanag kaagad. Shit! Maging ang Aaron sa oras na ito, nang makita ang sitwasyong ito, ay hindi nagulat. Bagamat ang apoy ay hindi kasing lakas ng apoy sa kalangitan, ito ay hindi bababa sa isang mabangis na apoy na bihirang makita ng Aaron. Ang kapangyarihan nito ay maihahambing pa sa tinatawag na pinakamataas na apoy ng pamilyang Lo. Nakakamangha, kung ang maliit na itim na patpat na ito ay magiging lang, okay lang, ngunit sino ang makakapag-akala na ang hugis nito ay makakapagluwa ng napakalaking apoy na parang tunay na lang. At ang apoy ay napakatindi. Nakakatawa yon. Biglang nagulat si Aaron, bigla siyang may naisip. Kung ang mga gourds na ginawa ng lalaking ito ay pareho sa mga tunay, o masasabing totoo, kung gayon ang iba pang mga hugis na ginawa lamang nito. Will you? Kung iniisip ito, medyo nasasabik ang Aaron. Kahit na ang ideya ay napaka-bold, bakit hindi? Ang maliit na itim na stick na ito ay hindi biglang hahayaan ang kanyang sarili na subukan ng walang dahilan. Ito ay isa sa kanila. Ang pangalawa at pinakamahalagang bagay ay ang mga salita ng Magic Dragon. Ang tinatawag na makalangit na artifact ay isang sandata, hindi isang sandata, isang baluti, hindi isang baluti, isang kayamanan, hindi isang kayamanan. Ikaw ito, hindi ikaw. Ito ay kakaiba at kahanga-hanga. Ito ay nakapaloob sa 5 elemento, at wala ito sa 5 elemento. Hindi ko maintindihan ang kahulugan nito noong una, ngunit ngayon nakikita ko na pagkatapos ng patuloy na pagbabago ng maliit na itim na patpat na ito, may mga bagay na handa nang lumabas. Mahirap ba? Ang tinatawag na makalangit na artifact na ito ay maaaring gawing lahat. Sa makatuwid, ito ay baluti, sandata at kayamanan. Maaari bang mabago ang katawan sa 5 elemento? Pero dahil laging may ontology, parang sila, pero hindi sila. Tungkol naman sa mga huling salita na wala sa 5 elemento, ano ang dapat sabihin ay ang material ng katawan nito. Sa pag-iisip nito, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, sinulyapan ang lang sa kanyang kamay, at bamulong, maliit na itim na patpat, maging isang espada at ipakita mo sa akin. Nahulog ang mga salita, ang Aaron ay umaasa sa paghihintay. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ilang segundo, ang sigasig ng Aaron ay parang binuhusan ng isang palanggana ng tubig. Ang lang sa kanyang kamay ay lang, pabayaan ang isang espada, kahit na ito ay nagbago. Shit, mali. Hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo na nanlulumo, hindi ba? Hindi dapat mali. Tama yung iba sa harap. Ang Aaron ay napakasakit na hindi niya ito malutas. Hindi niya talaga alam kung aling link ang mali. Hindi mo ba kayang iikot ang espada? Bakit hindi mo subukang magpalat ng armor? O ang Dragon Tiger Beast ngayon lang? Ilang beses pang ang sumigaw si Aaron, pero ang ikinagulat niya ay ang lang ay pa rin ang prototype. Kung hindi nito napanatili ang hugis na ito, nag-alinlangan pa si Aaron kung namatay na naman ang maliit na itim na patpat ng kanyang ina. Wala man lang itong tugon. Shit, nagbago na ba ito dati, kaya hindi na mababago? Inayos ni Aaron ang kanyang pag-iisip sa oras. Mukhang ito ang pinakamalaking posibilidad sa kasalukuyan. Kung hindi, bakit maganda pa itong maliit na itim na patpat, ngunit bigla itong hindi nagbabago? Sa makatuwid, kung nais mong baguhin ito, maaari ka lamang mag-isip ng mga bagong bagay na baguhin. Pero ano? Ang Aaron ay nag-isip ng mabuti,
nag-isip ng mabuti, o nagpalit ng kutsilyo. O isang palakol, o isang suit, nag-iisip si Aaron. Siya ay hinihigop, ngunit hindi niya nakita na ang lang sa kanyang kamay ay mabilis na nagbabago. O isang kutsilyo, o isang palakol, o isang suit. Sa kabilang dulo ng linya, ang mga itim na ulap ay dumidiin sa tuktok, at 10,000 madilim na anino ang mabilis na nagtitipon sa isang tiyak na direksyon. Ilang sandali pa, palapit ng palapit ang mga anino. May kabuuang 27 tao na may itim na hangin ang lumipad palabas sa harap ng mga anino na iyon. Pagkatapos ay nalampasan nila ang malaking hukbo at mabilis na nagtipon pasulong. Nang palapit na ng palapit ang 27 katao sa gitna ng pagtitipon, biglang umangat ang itim na gas mula sa lupa. Sa itim na hangin, unti-unti ding lumilitaw ang 7 o 8 anino ng mga tao, ngunit puno ng itim na hangin ang kinauukulan. Tumangala pa lang, ginaw na ang mga tao. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang mabilis na dumating ang 27 anino, wala na silang oras para isara ang hugis ng kanilang katawan, kaya't lumuhad sila at dumulas ng ilang metro bago sila halos tumigil. Isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga ulo at lubhang mapagpakumbaba. Kamusta na? Sa tabi ng kakilakilabot na lalaking nakaitim, malamig na tanong ng isang napakalakas na lalaking nakaitim. Bagamat ang lalaki ay nakasuot ng itim at nakamaskara, ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas mabangis kaysa sa tigre at leopardo at mas mabangis kaysa sa jackal at lobo. Na-check ko na lahat sa malapit, pero wala lang akong nakitang bakas ng mga taong iyon. Bulong ng isa sa 27 anino. Pagkatapos ay nahiya siyang tumingin sa malakas na lalaking nakaitim. Oo, itong malakas na lalaking nakaitim ay walang iba, kundi si Pei Shiyuan, ang pang-11 master. Nang marinig ito, si Pei Shiyuan, ang pang-11 master, na ang mga mata ay puno ng purong liwanag, ay lubos na nagalit. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, diretso siyang naglabas ng enerhiya, at ibinagsak ang lahat ng mata ng 12 itim na anino sa lugar, bakat ng bigas, lahat ng isang bangkos ng fucking rice bucket, at ibalik ang 27 fucking ones. Ano ang silbi gusto kong gawin mo? Mga talunan sila, hindi ba? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang lalaking nakaitim na mukhang nakakatakot sa tabi ni Pei Shiyuan ay nagsalita ng boses. Bukod sa espesyal na sugo, sino pa kaya ito? Hindi talaga nakasagot si Pei Shiyuan. Napayuko na lamang siya at sinabing, ito ay ang kawalan ng kakayahan ni Shiyuan. Alam mo, tama ka. Malamig na sumangot ang espesyal na sugo, sinulyapan ang 27 sugo na nakahandusay sa lupa at sinabing, sigurado ka bang hinanap na sila? Nang marinig ito ng 27 katao, mabilis silang bumangon sa lugar, pagkatapos ay lumuhad at nagsabi, ang mga nasasakupan at ang iba ay nahahati sa ilang mga alon ng mga tao at mga kabayo sa paraang carpet. Ang una ay ang pagtugis at ang pangalawa ay ang paghahanap. Kung may matagpuan, dapat matrace, pero, mahirap ba ang mga kalakal? Si Pei Shiyuan ay hindi nasiyahan sa inumin ni Wei at ng ahas na hindi lumabas sa harap ng espesyal na sugo, ngunit natural na hindi siya kaayla hilakbot sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay. Bukod dito, ang kawalan ng kakayahan ng mga lalaking ito ay humantong sa kanilang pagagalitan. Siyempre, hindi siya nasisiyahan sa mga lalaking ito. Anong pinagsasabi mo? Malamig na tanong ng espesyal na sugo nang hindi lumilingon. Agad na ibinaba ni Pei Shiyuan ang kanyang ulo, walang sinabi si Shiyuan. Sa sandaling lumingon ang espesyal na sugo, direktang lumipad si Pei Shiyuan ng ilang metro. Makalipas ang ilang hakbang, bahagya siyang huminto. Ang espesyal na sugo ay nagsabi sa isang malamig na boses, sinabi mo ito bago mo sabihin ito. Kung sinabi mo ito, hindi mo sinabi ito, hindi ka makakarating sa sugo ng taos puso. Mabilis na yumoko si Pei Shiyuan at sinabing, huwag maglakas loob si Shiyuan. Pagkatapos sabihin, si Pei Shiyuan ay walang magawa. Sa sobrang kaba niya ay pawis na pawis ang kanyang noo. Gayunpaman, kinagat pa rin niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sabi ni Shiyuan, maaari bang lumipad ang mga kalakal? Dahil doon, tiningnan niya ang espesyal na sugo na may kaunting pag-aalala, sa takot na may inis siya nito. Ngunit hindi nagalit ang espesyal na sugo nang marinig ang tunog. Sa halip, malamig siyang ngumiti at sinabing,
ang isang mabuting tao ay hindi maaaring mawala habang buhay kahit na gumamit siya ng ilang paraan para mawala sandali. Kung ganoon, paano siya mabubuhay ng walang tao at mamamatay ng walang katawan? Ikaw. Tama, lumilipad at nagtatago. Mahirap ba? Biglang gustong intindihin ni Pei Shiyuan kung ano ang imposibleng lumipad, hindi ba? Nagtatago. Maraming kakaibang tao at iskolar sa mundo. Bagamat kakaunti ang mga uri ng mga kasanayan upang makatakas, ito ay hindi na walang maabot. Ang espesyal na sugo ay tumango, sa mesensi ng paghahanap at ang iyong mga nasasakupan ng Pei Shiyuan, ako ay natural na naniniwala sa kanilang kakayahan. Gayunpaman, ang mga tao ay mas tuso kaysa tuso at gumagamit ng mga panlilinlang. Alam niya na kailangan nating ituloy ng mabilis at huwag pansinin ang ilang mga detalye. Ang detalyeng ito ay nasa ilalim ng lupa. Masama rin ang mga mata ni Pei Shiyuan. Well, bitch, hindi niya pinansin na maaari siyang gumawa ng ganoong paraan. Bahagyang nanliit ang mga mata ng espesyal na sugo, hanapin mo lahat. Alam mo kung saan ang harapan. Hindi sila maaaring sumugod, kaya, sa pagsasalita nito, lumingon ang espesyal na sugo at malamig na sinabi, dapat pa rin sila, sa mga bundok. Gayunpaman, ang mga subordinate na sundalo ay naghahanap pa rin sa likuran, at ang pinakamabagal ay kahit ngayon. Wala silang nakitang tao. Nagtaka rin ang lalaking nasa 27 anino. Hindi nagsalita ang espesyal na sugo. Tumingin siya sa mga tigang na bundok sa likuran niya mula sa malayo at tila sinisiyasat ang posibleng tirahan ng Aaron at iba pa. Biglang, sa oras na ito, isang malakas na ingay ang tumama, at ang makinang na liwanag at apoy ay nagpasiklab sa buong madilim na kalangitan sa isang iglap. Storytelling channel sa YouTube. Sa paghahanap ng tunog, nakita nila ang isang pagsabog sa kalangitan sa di kalayuan. Bagamat wala ng iba, ang liwanag na dulot ng pagsabog ay bumubuo pa rin ng natatanging punto sa ibabaw ng itim na ulap. Ang isang grupo ng mga taong nakaitim ay mabilis na naglabas ng isang defensive array sa lugar at tumingin sa paligid ng may pag-iimbot. Bahagyang iwinagayway ng espesyal na sugo ang kanyang kamay, hinamak at sinabing, matakot ka bang masaktan ako kapag napakalayo ng pagsabog? Nang marinig ito, agad na umatras ang mga taong nakaitim at yumuko. Sumimangot si Pei Shiyuan at tumingin sa malayong kalangitan. Saan nanggaling ang pagsabog? Gayunpaman, tulad ng sinabi ng espesyal na sugo, talagang hindi kailangang mag-alala tungkol sa mahabang distansya. Gayunpaman, hindi niya lubos na naiintindihan. Sabi niya sa sarili, paano kaya nagkaroon ng pagsabog? Bahagyang lumingon ang espesyal na sugo at tumingin kay Pei Shiyuan. Nang makita ang espesyal na sugo na nakatingin sa kanyang sarili, biglang nagising si Pei Shiyuan at ngumiti. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang sinabi ng espesyal na sugo at alam niya na kung hindi siya magsasabi ng anuman, maaaring wala siyang magandang bunga, kaya kailangan niyang mabilis na sumagot. Nagtataka lang si Shiyuan kung paano magkakaroon ng pagsabog. Panipi, bakit wala doon? Malamig na sabi ng espesyal na sugo. Kasi walang tao doon, sabi ni Pei Shiyuan. Lumapit din si Old Hua, isang lalaking nakaitim sa malapit. Iyon ay Peilan. Nagmamadali siyang bamulong, sabihin sa espesyal na sugo na ang lugar ay tinatawag na lupain ng matinding nyebe. Medyo kakaiba. Kada 6 na oras, babagsak ito ng 3 araw. Napakababa ng temperatura, not to mention people, even trees and cheap insects almost can live there. Kaya naman, unti-unting walang dadaan. It is a deserted place. Walang lupain ng tao. Bahagyang lumingon ang espesyal na sugo at tumingin doon na parang nag-iisip. Nagkatinginan sina Pei Shiyuan at Peilan. Biglang nagulat ang mga mata nila. Hindi ba sila? Pei Shiyuan ay lumakad ng ilang hakbang patungo sa espesyal na sugo at sinabing kakaiba, ang espesyal na sugo ay hindi mag-aalinlangan na ang Eren's gang ay nakapasok sa lubhang manyebe na lupain, tama ba? Hindi nagsalita ang espesyal na sugo. Sa oras na ito, nagtipon-tipon si Peilan, imposible. Napakababa ng temperatura ng hangin sa lugar na lubhang nalalatagan ng nyebe. Mga ordinaryong tao ang nasa loob nito, parang naghahanap ng kamatayan. Maliban kung ikaw ay isang napakalakas na eksperto, maaari mong gamitin ang tunay na enerhiya upang protektahan ang iyong katawan. Pero kakaunti lang ang mga master na ganyan. Hindi naniniwala si Peilan kay tao. Bahagyang lumingon ang espesyal na sugo at tumingin kay Peilan.
Mabilis na sinabi ni Pei Shiyuan, ang temperatura sa sobrang snow na lugar ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang nangungunang eksperto na tulad mo upang mapaglabanan ito. Bilang karagdagan, kahit na ang isang dalubhasa tulad ko at ang pang-11 master ay makapasok, sila ay basagin ng yelo at nyebe. Mabilis ding tumanggo si Peilan, espesyal na sugo, totoo ang aking mga salita. Tumanggo ang espesyal na sugo, malumanay na tumingin sa likod, at muling tumingin sa direksyon ng napakanyebe na lugar. Ilang sandali pa, bumulong siya, huwag mong kalimutan, kakaibang tao ang lalaking iyon. Nang marinig ito, agad na nagkatinginan sina Pei Shiyuan at Peilan. Bagamat talagang hindi sila naniniwala na ang isang tao ay maaaring mag-hardtop sa matinding temperatura ng nyebe sa matinding lugar ng nyebe, ang mga salita ng espesyal na sugo ay hindi makatwiran. Ang batang lalaki ay isang kakaibang tao. Kung mayroon man siyang kakaibang kakayahan, walang makapagsasabi. Bagamat mababa pa, rin sa kanilang puso ang posibilidad na ito, hindi na sila nang ahas na magsalita pa kapag nasa harapan ang espesyal na sugo. Pei Jin, nasuri na ba doon ang ika-27 sugo? Sa pag-iisip nito, mabilis na tumalikod si Pei Shiyuan at tumingin sa lalaking nasa 27 anino. Mabilis na iniyuko ni Pei Jin ang kanyang ulo. Sa oras na ito, puno rin siya ng pawis, ika-11 master, nariyan. Walang lupain ng tao, at napakababa ng temperatura, kaya, nang marinig ito, biglang kumirot si Pei Shiyuan sa kanyang puso. Bagaman ito ay dapat na nasa loob ng kanyang pangunawa, tila ang Aaron ay mas malamang na magtago sa matinding snow. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin si Pei Shiyuan sa espesyal na sugo. Malamig na sumangot ang espesyal na sugo, ano pa ang hinihintay mo? Tara na. Pagkatapos ang malaking madilim na anino ay nagtungo sa nyebe. Sa oras na ito, sa sobrang nyebe na lupain, ang Pangolin at Ziawei ay nakatingin sa higanteng isda sa yelo. Nang sila ay balisa, isang pagsabog ang biglang tumunog sa kalangitan. Ang tatlo ay tumingin din sa malaking liwanag na nagninangas sa itaas ng kanilang mga ulo sa takot at mga hanggal ng ilang sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!